Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa ating Panginoon for this day, another privilege, another sharing the Word of God. At pag-aaralan po natin ang teksto na ito na matatagpuan po natin sa Hebrews 10:25. Sabi niya po dito, not forsaking the assembly of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much more as ye see the day approaching. So yun po ang topic po natin ngayon, mga kapatid. Yan po ay napakahalagang pagtitipon ng mga bawat mananampalataya. Yan po ay napakahalaga bilang isang sumusunod po sa ating Panginoong Hesukristo, na huwag pong kaligtaan po ang ating pagtitipon dahil napapanahon, napakarami po nating mga pagsubok, napakarami po nating pinagdadaanan sa ating buhay. Kaya nga yung pong sobrang blessed ko po ngayong araw na ito na sa pag-fellowship po namin, sa pag-attend po namin ng mga fellowship, even sa mga practice ng mga kinakanta po namin sa church, or pagbibigay papuri po sa ating Panginoon. Yan po ay nakakaroon po ng kalakasan po sa ating Panginoon para magpatuloy. Bagamat may marami po tayong mga kabalisaan, may marami po tayong mga pinagdadaanan, napakahalaga po ng iglesia o mga kapwa believers po natin na tayo po ay tinutulungan po para lumakas sa ating pananampalataya. Dahil po ito po ang mga kapatid na nag-encourage po sa atin para po magpatuloy, magpalakas sa ating Panginoon, kagaya ng pagpalakasan. Kaya nga, di ba, nasabi niya po na huwag pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng iba, kundi mga garalan kayo sa isa't isa. Mga kapatid, yan po ang nagbibigay ng mga encouragement sa mga kapwa believers po natin na magpatuloy po tayo sa Panginoon para po sa ikatitibay ng ating mga pananampalataya. Kaya nga dito, sabi nga dun sa James din sa 5:16, confess your fault one another and pray one for another that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Yan po ang napakahalaga sa mga buhay po natin, mga kapatid, na magpatuloy po tayo sa Panginoon, na kasama po natin ang mga pagtitipon dahil nakakadagdag po yan ng kalakasan ng mga kapatid. Sabi ko nga po sabi po ng mga pag-aaral po namin kanina, marami pong pagkakataon na pwedeng pakisamaan mo kahit sino. But ikaw bilang isang believer or mananampalataya, sabi namin sa mga pag-uusap namin, maraming pwedeng pakisamaan. Pero sino nga ba ang shineran mo ng mga problema mo, ibinahagi mo ng mga problema mo, ipinanalangin ka ba sa mga problema mo, instead of nakisama ka sa mga ibang kaibigan kung anong mga ginawa nyo, or hinahanap mo ang kasiyahan sa panandalihang kasiyahan, tapos pagka-uwi mo malungkot ka na sa bahay. Pero yung kagalakan po ng binibigay ng mga kapwa believers, kahit sa mga pag-uusap nyo, sa mga problema, sa mga burden, sa mga pinagdadaanan nyo sa buhay, pag-uwi nyo sa bahay, mga kapatid, no, na pag-uusapan nyo, at isa pa yun sa mga, kung kapwa believer mo, isa pa yun sa mga lumuluhod at nananalangin sa mga pinagdadaanan nyo sa buhay. Yan po ay napakahalaga bilang isang believer, mga kapatid, na tignan po natin yung mga tao sa paligid po natin, kung sinong pinapakisamaan po natin, kung sino po ang dapat po nating laging mithiin sa buhay po natin, or lagi po nating ugaliin na makasama or makipag-fellowship sa mga kapwa believers po natin para po sa ikakatibay ng ating pananampalataya. Siguro yan yun lamang po ang ating maiksing mga bersikulo, but glory to God, nakaka-encourage po sa mga kapwa believers po natin, at maka-encourage pa po tayo ng mga ibang tao sa buhay po natin. Lamang po, God bless.